Hey everyone, welcome to another hike of mine. This time we're going to Rizal for the Mascap Twin Hike. This one I booked I think 2 weeks before yung mismong event. And then I asked few of my friends, but then most of them nag-decline. But it's okay kasi marami namang susunod pang hike. So we started ng 4 a.m. Almost 4 a.m. Mabilis lang papuntang Sipit Ulang. It's a very easy hike at first. But then guys, kapag pumunta na kayo sa mismong Espadang Bato, doon na magsisimula yung assault. So anyways, wala ko masyadong pictures here kasi masyadong madami kami and hindi lahat na cater actually. But I do understand dahil nga doon sa volume ng tao. But then, still, bawing-bawi naman pagdating doon sa Espadang Bato. Ayan guys, so abutan pa namin dyan yung eclipse. I don't know kung tama ba yung pagkakakita ko. Ayan, papunta na kami sa next spot. Actually guys, trilogy talaga ang meron dito. But then yung na-avail kong tour is yung twin hike lang. Sipit Ulang and Espadang Bato. Kalimutan ko yung isa pang mountain. Pero yun nga, trilogy ang meron dyan. And then, expect nyo guys, during your hike, maraming malalaking bato. Now, yun naman ang forte ng Tanay, no? Yung malalaking bato, bamboo, and yun. Medyo matarik, mayroon ding palusong, tama ba yung term ko? Yung pababa, parang padaus-dos na part. Pero, sa pagkakaatanda ko, mas madami yung assault papuntang Espadang Bato at nakakapagod siya actually. Feeling ko nga, sabi nila 4 out of 10 na po yung level of difficulty. Pero, halos lahat ng kasama ko, sabi nila parang hindi siya 4 lang, no? But anyways guys, ayun na, dito na sa Mount Espadang Bato proper, lalagyan kayo ng belt ni kuya. Kasi guys, pagdating sa taas, lalagyan nyo ng tali. No? Pero, during umaakyat kayo, wala pang tali niyan. Belt pa lang na wala pang kumbaga wala pang harness. Pero hindi siya totally harness. Ayan guys. So, hindi pwede magsabay-sabay kapag nandun na kayo sa mismong bato. Kailangan maghihintayan kayo dahil kung sabay-sabay kang akyat, hindi kaya kasi makitid lang yung espasyo sa taas. So, good for one person lang talaga siya. Actually, pagdating, akala ko at first, kaya ng dalawa, no? Pero yun nga, nung nandun na ako, parang sa akin pa lang, medyo kakaiba na yung espasyo, no? Ayan, dahan-dahan ka lang na umakyat kasi nga, yun nga, wala pa yung tali, yung belt pa lang. Magkakaroon na ng tali yung belt mo kapag nandun ka na sa tuktok. Ayan, dahan-dahan lang dahil baka maging kwento tayo. Tatawa ko dun sa taga-video ko nito. Anyways, ayan, hindi ako masyadong kinabahan. Pero kung makikita nyo guys, dahan-dahan lang ako. Pero hindi ako masyadong kinabahan dyan. Kasi na-try ko na rin yung nagpatong rock formation. Ang kaibahan lang, mas makitid yung space nito sa taas. Yung nagpatong rock kasi, malapad siya. Tas kasya kahit grupo pa kayo umakyat. Pero ito guys, isa lang talaga. No? Yung first I think 5 shots, ayan, nakaupo. Pero yung yung kapwa ko joiners, yung grupo ng kapwa ko joiners, yan, nagkaroon kami ng challenge na dapat lahat, meron kaming kuha na kami ay nakatayo dun sa mismong Espadang Bato. And hindi naman namin binigo ang isa't isa, no? Ang gaganda ng kuha namin. Actually, meron din kaming drone shots, but then hindi ko naman isasama yun dito kasi hindi ko pa siya nakukuha or nade-download. Perhaps separate video na lang for that. Ayan, di ba? Ang perfect ko dyan. Ang dami kong baong post. Kaya kinakantsawan ako nung kasama ko kasi masyado daw ako madaming post. But anyways guys, no, pagdating kasi namin dito, pila siya. So, as much as possible, kahit mabilis yung pacing, nandun pa din yung safety ng hikers. Yun naman yung kagandahan nun. Kaya merong guide sa taas. And kudos kay kuya kasi talagang hindi mo mafe-feel na ikaw ay malalaglag or what. Dahil talagang nagbibigay siya ng instructions na angkop doon sa mismong situation nyo sa taas. May kalakasan yung hangin. Kaya naman kung hindi ka ganun kabalanse or hindi
maganda yung balance mo, nako, kailangan i-adjust mo, no? But anyways yan, tumayo na tayo dyan na parang akala natin atin ang mundo. Okay. Ayan, makikita mo dyan, kumakaway ko at umi-A pa ako dyan. Pero, ayan yung pagtayo ko, ang lakas ng hangin, no? But anyways, nung nag-end, na-enjoy ko naman. Though, ang masasabi ko lang, hindi ko masyado na-absorb yung pinaka-view sa tuktok ng Espadang Bato since mabilis nga lang yung pacing. Pero kahit na ganun, ang mahalaga talaga is yung safety pa din. At the same time, kung magtatagal kasi, kawawa naman yung mga nasa pila. So, lalo silang maghihintay ng mas matagal. Ayun, after ng napakadaming assault, naghabal-habal na ako dahil wala na akong dapat pang patunayan since nasira na din yung sandals ko. After 15 hikes, oh my God, thank you Lord.